agdwa-dwa. Sa buhay, minsan, hindi maiiwasan ang mga sandali ng pag-aalinlangan at takot. Minsan, sa harap ng problema, pagdududa sa sarili, o kawalan ng kasiguraduhan sa hinaharap, natutokso po tayong magtanong, talaga bang naririnig ako ng Diyos? Totoo ba ang kanyang pangako? Sinabi ni Jesus, mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan. Ang pahayag na ito ay paalala sa atin na ang tunay na kayamanan at kapayapaan sa buhay ay nagmumula sa matibay na tiwala sa Diyos. Kahit hindi natin nakikita ang buong plano, sa gitna ng pag-aalinlangan, ang taong nagtitiwala sa Kanya ay tunay na mapalad. Sapagkat natututuhan niyang makita ang presensya ng Diyos sa bawat maliit at simpleng bagay sa araw-araw. Sa totoo lang, marami sa atin ang madalas magduda sa sarili, sa kinabukasan, at minsan pati sa Diyos. Kaya parang napakalaki ng pangako ni Jesus nang sabihin niya na mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa Kanya. Ngunit, mga kapatid, ako mismo, naniniwala akong mapalad ang hindi nag-aalinlangan. Amen. Batay po sa aking karanasan, nagkasanak, tanahanak na nagduwa-duwa, nga namatikin ko na. November 20, 2025, Thursday, tinamaan ako ng akala kong simpleng lagnat, trangkaso. 2 days po akong nilalagnat, kaya nga nagkakapsutak, kaya tagargar ko that time. Awan digit inaganak ko, inanay ko, dadjay kawayan, gitatay ko, dadjay Quezon. Tamadama matutulungan, digit kakapsat ko, takabigsaan nga agisagara na hindi talo. Kaya awan ang luto, dadjay kakakakiso na pantay, dadjay Quezon, kaya dadjay kawayan. Ikaduwa manabati di balay, kaya di kasinsin ko, nga kasla bunso mita, basit pailaing idi, kaya si kami pinagtartarakin. Idi mariknak nga hatukayan, kasla na blackout, di aglawlaw ko, dagos at umahog na kininanay ko, kaya nagawid met adagos, uray na kapigpik sa idi tulo. Magsampit na di balay, kuna na kanya, anak, bago na pa hospital, yung taman, paibit, agpatalado. Kung nakmat, sige na itawan, mapukaw, no padasan. Kat naman kami garod, kakabsat iti may isang nagtalado, kaya mamati kayo man kaya saan, like katwe, jigurigor ko. Like kat jigurigor ko, hindi niya prusda, jay nataladwan ng itlog, pero jay taltalado, kaya Catholic, mamati kini Jesus Christ. Kaya ti pamati, itinampay mo ba kaniya. Nakalaala na pantay school, iti napanak siguro nag-aalay, iti sabong ti karabasa. That night, kaya taon di gurigor ko, isong han kami natulay nga napan di hospital, yung habang umad-adalong itirabi. Pero mimat din na sumaksakit, nagiti saksaka, lalo nagiti muscles na hankon may garaw, hankon maipag na. Kabigatan naman kami nagpa-check up, nagpalaboratory na kunanan ni Doc Yumena, nagngato tayo uric acid mo. Nasa 542.8. Isuhan na kanong kapag na. Another day, nagsubli kami tayo ultrasound tak karo. Kaya tapos ma-sure ko na habang gururek yung ultrasound ko, nagpa-confine kami. Maniknakmet nga kakapsutak, kat inadmit nakmet ni doktor.
Di damo nga ultrasound ko at damarkings na ag-deliver ko jatay ko. Ngayon jay pantug ko, awan makita da nga fluid or isbo. Dinamagdan nung uminom na iti dano ket wendok sa isang litro na po na. Okay, sige, ipunta ka na muna namin sa room tapos balik ka maya, ulitin natin yung ultrasound mo. Habang dadginaktrong nakabsat, uminom na ka na yung tinakadadong adanom. Nasa 1 liter na yan. So, bali 2 liters kinainom ko madalang na. Idinulit na in ultrasound, kaya awan lang tawa kita na Japan ko nga isbo. Kulos, hanak pa'y mismo. Umabot na iti rabi 2 nights, kumet nga lang ngayon. Ginak pa yung Facebook at nagadun na inom kong adano. So, they decided na lagyan ako ng catheter. Kas di ka kabsat, uriinig ka dati catheter, awan lang tati liquid nga may krawar ko. Then, mga 6 p.m., makasisiak na kaya pinilit ko nga nakatungkod na manulang hakbang i-JCR, J-bed ko, no arayigin lang siguro, da-J lang siguro, upat inem. Pinilit ko, kadwak ni nanay ko, lain na, siyempre ating nga kinamatcho. Nagbasik mo ni nanay ko, marinak na kaya. Inilalpas ang nakabsat ka rumar na, pero yung tagar-gar ko, nakasandalang i-J apay ti, irwarti pa din, PCR. Naglingkod na team medyo nalambis. Hindi ko ang adanang nagtungan nagkriyaw. Di amo nga siya betgen gayam jay pag-aarayatan na nahimatayak mag-gayam. Ibag tahanak na bagok. That time, nasangganak yung may isang at banbantay nga banbantay ng pasyente. Dati gasgas ko ti braso. Kuna ni nanay ko, nagpamato ka mo jay matakon, kaya kumuraw lang jay pinagkita, kaya muna karapsat kaya napukaw ako. Sinipat-sipat na tirupak, nga kaslapang riing, and thanks God, na nagmulaga ta. Habang nakatugawa, nakita, pinakapalibot nga nurses, kini mother ko mapermiti sangit na. Kinira gusto. Binagganod, giti utility boy. Di siya ikit syempre. Ato yung kinamatsok ko rakmanan. Kat narigatan ta. Merkules tibigat, kinuhanan ako ng dugo at yung sobrang taas naman ng result ng creatinine ko. Umabot siya ng 800 plus. And at the same time, di pa rin ako makalakad, di pa rin ako umiihi, may 3 taon. And nagsisimula ng naninilaw ang balat at mata ko. Nga iyari, iti sa bakit apaglintad nga saba. Bandang mga 7 ng gabi, nahirapan na po akong huminga. Isusinalpakan ng oxygen. Pero kahit may oxygen na ako that time, kaslawang di sumsumbrag ng hangin kanya. Isuin BP da kakabsat at ayon bumagsak ng aking BP ng 90/60. Tinuruan ako ng pampataas ng BP. Then nung nakita ko ni doktor yung kalagayan ko, sabi niya, i-refer niya daw ako sa ibang doktor, si Dr. Isidro. Buti nila that time si Doc Aika Isidro is pauwi na, galing Kawayan. Katapos niya lang mag-ground sa mga pasyente niya sa IUDMC. At mga 8:30 siguro, nang pumunta na siya sa akin. Pagkakita niya sa akin, sabi niya, batay sa mga result ng mga laboratory mo, is positive ka sa severe leptospirosis.
Kung gusto mo sir, i-transfer ka na ngayon sa IUDMC kasi may mga pasyente din akong kagaya mo doon at agad-agad i-emergency dialysis ka na namin. Pero nasa sayong desisyon kasi private yun, pwede ka din naman sa CBMC. Ti pinanunod ko hindi kakabsat ket nagaddayo jay tugigaraw ken may salang ti mabalin nga bantay han nga mabalin ang may isa tek bantay kanya ta marigadan na kasi madinak mo't makapag na slabit treated naka-diapers kinpirmi nga agkakapsuta. Ako na po mismo ang nag-decide na transfer na ako agad-agad sa IUDMC pero bago yun pumunta na yung mga pinsan ko at tito ko na taga Fernandez kasi ang sabi pala ng nanay ko sa kanila dahil nagtatawagan sila sa labas, pumunta na kayong lahat sa hospital kasi critical na tong anak ko. Tapos makabutan nyo pa sa gida amin kwarto kitat isuda di may isa habang agsangsangita. Pero kahit nangihina na ako at inaayos na yung bill para matransfer na ako, pinaabot ko po yung rosaryo kay Jessa, yung girlfriend ko. Nanalangin ako ng Santo Rosario at inilingi ang ganito, Lord, kung mamamatay ako at kukunin mo na ako ngayon pa lang, sinusuko ko na sa iyo ang buhay ko. Lord, habang wala pa kami sa kawayan, kung kukunin mo na ako at isasaoli ko na ang buhay ko ngayon, dito na lang Lord para di na gumastos ang mga magulang. Habang tumutulo ang luha ko sa pagdarasal, nang naayos na yung bill at natawagan na rin namin yung rescue ng San Manuel, ay agad-agad sinakay na ako sa ambulance at ang BP ko na noon that time is 80/50. Habang nasa ambulance ako, wala pa rin tigil sa pagdarasal hanggang nakarating kami sa IUDMC. Thanks God kasi inasikaso naman ako agad ECG, X-ray, tapos nilagyan na ako ng isa namang catheter sa kanang bahagi ng singit ko. So dalawa na, urine na catheter, urine ng pang-hemodialysis. Pinasok ako sa dialysis room mag-aalas 3 ata, alas 2 at ang unang session ko ay 6 hours. Nakabalik na ako sa room ng mag-aalas 9 ng umaga. Kitang-kita ko ang pag-aalala ng aking pamilya, ang nanay ko, naiyak ng iyak. Iti ko nana, lumapukaw at yung anak ko, apo, matayak magtin, kinunana. Pinanghihina na siya ng loob, pero dasal pa rin ang sandigan. Namatay si Jamir noon na kapatid ko at the age of 33. At ako naman sa kalagayan at taon ko is 31 years old at first time ko pong ma-hospital. At ganoon kaagad yung sitwasyon sa bingit ng kamatayan. Hinang-hina ako that time and mga bandang hapon sa wakas, may laman na din yung bag ng catheter ko. May urine, may ihi na po. Nakita ko sa mukha ng tatay ko, sa mukha ng magulang ko, pag-asa. At ako rin inabuhayan na rin at lumakas ang loob. Nagdasal ako at nagpasalamat kay Lord. Iyak ako ng iyak. At mas lumalim ang pananampalataya habang lumilipas ang araw, may improvement. At yung sabi ni Doc na 3 to 4 session na hemodialysis ko ay naging 2 session lang. Dahil hindi na masakit yung paa ko, nakakaihi na ako at bumababa na yung creatinine ko. At thanks God na ilalakad ko na din yung mga paa ko. Nakita ko ang sakripisyo ng pamilya ko, most especially yung nanay at tatay ko. Si Jessa, na kahit pagod sa galing sa work, natutulog sa ospital para bantayan ako, para linisan niya ako. Kasi that time, baldado na ako.
Pagtulog yung magulang ko dahil sa puyat, siya naman ang gising, vice versa. Kung tulog naman siya, gising naman yung mga magulang ko. At ganun din yung ate kong umuwi galing sa Manila dahil alam niyang critical ako. 4 po silang nagbabantay sa akin. 1 linggo akong mahigit doon at unti-unting nakarecover. Araw-araw po akong nanonood ng live mass kay Father Fidel sa hospital. Kumakanta ng worship kahit may nurse, wala akong pakialam. Worship song, hawak-hawak ang rosary na nanalangin. Nakikita ng aking mga magulang ang lagi kong pag-iyak at ganun din ang kanilang pagpatak ng kanilang mga luha habang pinagmamasdan nila ang aking kalagayan. Lagi kong naririnig sa kanila ang mga katagang, "Kaya mo yan, anak ko. Hana tayo baybayan ni Apo. Paratakang tigpalain. Agpapigsa ka. Tapno makarubar na yun. Dahil sa pananampalataya, naniniwala kami ng Panginoon ang siyang dakilang manggagamot na may gagamitin siyang mga taong magiging instrumento para ako'y pagalingin at alagaan. At syempre, hindi ko rin po kayo makakalimutan. Napakalaking tulong ang isalin niyo po ako sa mga healing rosary. Mga ate, maraming salamat po sa inyo. Prayer warriors ng Metro Sanjat, salamat. Sobrang salamat po sa araw-araw na pamumusta sa akin nung nasa ospital pa ako. Sa inyo pong lahat, salamat sa prayers nyo. Sa mga kaibigan, mga kapwa ko guro, kapwa ko lingkod, simbahan, maraming salamat po sa inyong dasal. At syempre, sa mga estudyante ko rin po, isa rin na nagpapalakas sa akin na pag nagbi-video call po kami, miss na daw ako, magpagaling daw ako kasi malapit na daw yung birthday nila. Kaya buta ko, nag-birthday mo ni Sarda. Gusto daw nila akong makasama ako sa pagsa-celebrate sa school. Then, pagkatapos ng video call, hindi ko kasi pinapakita ang umiyak ako sa kanila. Pagkatapos ng video call, iyak na naman ako ng iyak. Dahil hindi ko naman ina-expect yung pagmamahal nila sa akin kasi ako'y isang substitute teacher lang ng grade 4. Salamat po ng marami. Hindi ko na po kayo may isa-isa sa sobrang dami niyo pong nag-aalala at nagmamahal sa akin. Maraming salamat din po sa nagbigay ng tulong pinansyal. Alam niyo po kung sino po kayo, Diyos na lang po ang bahalang magbalik ng biyaya sa inyo. Paglabas ko po ng hospital, habang kami nasa daan pa uwi, nakita ko ang isang parol na kumikislam. Napahagulgul na naman po ako, napaiyak na naman po ako at sinabi, Panginoon, salamat at makakasama ko pa ang aking mga mahal sa buhay. Makakasama ko pa kayo. Salamat Lord at makakabawi pa po ako sa inyo. Ika nga, pag binigyan ka daw ng second chance, huwag mong sayangin at ito'y pahalagahan. Mahaba pa sana ang kwento ko, sabi ko nga, pero baka abutin tayo ng alas 9, nakakaya sa may mga lakad. Sa ngayon mga kapatid, isa ako sa patotoo na huwag na tayong mag-alinlangan. Hantayong magdwa-dwa. Nasa atin ng Diyos. Nagasat ti tao nga haan nga agdwa-dwa. Naggasat na klaunay apo. Naggasat kami launay apo. Tahan kami agdwa-dwa. Amamatiken ka. Adu dagit iba nga dinawat ko ken ikaw apo. Nga hanwinted. Ngiminted mo kanya ibiyag, baro abiyag, ken pamatay. The best gift ever, Lord, ang second life na binigay mo sa akin. Thank you, Lord, wala kang katulad, walang makapapantay sa'yo. Tunay ngang huwag kaming mag-aalinlangan pa. At ikaw na ang bahala. Hindi madali ang buhay, Panginoon.
Pero ramdam kong hindi niyo po kami pababayaan. Hindi niyo po ako pinabayaan. Sa gitna ng ating pag-aalinlangan, takot at sugat sa buhay, hinihingi ng Panginoon hindi ang perpektong pananampalataya, kundi pusong handang magtiwala. Kapag pinili nating manalig, kahit hindi malinaw ang daan, doon natin mararanasan ang tunay na pagpapala. Kaya lumakad tayo araw-araw ng may pananalig, sapagkat ang tao hindi nag-aalinlangan sa Diyos ay tunay na maswerte sa kanyang mata.